Hi guys, nandito na naman si Ate G and magandang araw sa inyo guys. Bali, story time lang naman to about sa aking naging sakit. Bali, may nakapanood ka sa akin dati ng yung in-upload ko yun, nagkasakit ako sa acute pancreatitis, sa pancreas. At ngayon nalaman niya na dialysis patient na ako. Sabi niya, bakit daw naging dialysis patient ako? Dati ang sakit ko ay sa pancreas. So yun guys, yung tungkol naman sa pancreas ko, ay naging okay naman. Sa awa ng Diyos, hindi naman ako sinumpong na ilang taon na. Parang mula nung sinugod ako sa hospital, tapos minintain ko na yun, iningatan ko na yung mga pagkain ko. Naging maingat na rin naman ako sa pagkain. Kaso, ito kung bakit ako naging dialysis patient, dahil naman sa high blood ko. Bali kasi guys, naging pabaya ako noon. Mas nag-focus ako sa sakit kong pancreas, tapos naging pabaya ako sa high blood ko. Paano ako naging pabaya? Kasi naging tamad ako uminom ng maintenance ko guys. Bali, hindi ko namamalayan na may time palang tumataas yung BP ko. Tapos yun, dahil sa pagtaas ng BP ko, nahihirapan ang kidney ko na magsala ng dugo para linisin niya. At dahil doon, nagkaroon ako ng CKD stage 5 kasi hindi ko namalayan na na umabot na pala ako doon. Bago ko pa nalaman yung mga sintomas, wala na. Yun na, stage 5 na po. Bali, naging dahilan naman doon kasi pag umiinom ako ng gamot, hindi ako daily. Yung maintenance ng doktor, hindi ako daily talaga umiinom. Kumbaga kung kailan lang maisipan ko, pag okay yung pakaramdam ko, hindi ako umiinom. Akala ko pwede yun. Kaya yun ang mali sa akin guys. Kaya aminado naman ako na kasalanan ko naman talaga na bakit nagkaroon ako ng sakit na chronic kidney disease dahil nga sa pabaya ako. At yun nga guys, nalaman ko na stage 5 na. Kaya yun, dialysis na talaga ang kailangan kong gawin para malinisan yung dugo. Kasi hindi na talaga nalilinisan yung dugo ko guys. Umiihi ako pero hindi na nalilinisan yung mga toxic, yung creatinine ko mataas. So yun guys, yun ang naging dahilan kung ba't ako naging CKD. Kaya guys, ugaliin nyo rin magpa-check up kasi hindi talaga ako nagpapa-check up na nagpapa-blood chem. Pag okay ang pakaramdam, parang wala lang kasi nakaramdam lang ng konting sakit, kinakaya. So yun guys, pag may nararamdaman na kayong hindi maganda sa inyong kalusugan, check up, tapos kung mayroon kayong dapat ayusin sa mga kalusugan nyo, or hindi nyo pa alam na diabetic kayo or high blood, mas maganda yung nagpapa-check up. Kasi minsan kahit walang nararamdaman na sintomas, hindi porket walang nararamdaman ay okay yung katawan natin. Minsan kasi lumalabas sa mga sintomas na sa kulitan. Kaya guys, ang payo ko sa inyo, maging alert kayo sa inyong sarili. Magpa-check up kahit tatlong buwan bago magpa-check or 4 na buwan para lang ma-monitor yung kalusugan. So yun guys, salamat kung nakaabot kayo sa dulo ng aking pagkukwento. Salamat po at salamat din naman sa mga kasamahan kong mga small YouTuber at talagang nagtutulungan. So yun guys, hanggang dito na lang. At kung bago ka sa aking channel, subscribe my channel and click nyo na po ang aking notification bell para mag-i-update po kayo sa aking mga vlog. Ingatan ng sarili, ingatan ng kidney. Bye!